ginagawa mo dito? Umuwi na tayo, Apo. Ayoko na po sana bumalik doon. Ayoko na pong makulong ulit eh. Hindi na kita ikukulong. Pangako ko yun sa'yo. Ano ginagawa mo dito? Siguro nagsaspy ka. Walang kinalaman sa negosyo ito. Eh ano pang rason? Bakit ka pupunta dito? Bawal ka dito. Umalis ka na. Eh, nakaharap mo na pala. Bakit hindi mo pa inuwi? Ang dami-daming tao doon. Ayaw ko naman mag-iskandalo. Tama ang hinala ko. Nagsinungaling mga magulang ni Isabel. Niloko nila ang anak nila. Paano nila naatin yun? Kung wala dito ang bata, nasaan ang anak namin ni Isabel? Kung malaman man ni Emma na nabuntis niya si Isabel, wala na siya magagawa. You like Eliana. Admit it or not. Julian. Kanina pa ba dyan? Patay, narinig yata tayo. Walang bang kayang puntod ng anak natin. Eh, manimposible. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Bakit niloko? Wala silang karapatan na pagkait ang sarili kong anak ko sa akin. Tsaka si Basti, tanggap niya. Inako niya yung anak natin, Eman. Hindi kaya kasama si Basti. Isabel, asan ka? Umalis lang ako sandali. Lumabas ka na, hindi mo dala yung sasakyan. Magkasama kayo ni Eman. Isabel! May nadiskubre si Eman. Ayan, tignan mo. Bakit mo binuksan ang libingan ng anak ko? Baka ang ibig mo sabihin, anak ko. Basti, alam na ni Eman ang buong katotohanan. Hindi ka na kailangan magsinungaling. Alam niya na ang tungkol sa anak namin si Isabela. Nasaan ang anak ko, Basti? Sabi mo nga sa akin. Bakit walang laman yung kabaong na yan? Kasabot ka ba sa panloloko ito? Wala akong alam. Wala akong alam. Nasaan ang anak ko, Basti? Ikaw. Kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat! Ano ba nangyayari? Bakit nagdadabog ka na naman? You know, lahat na lang niya gustong agawin sa akin. Daddy ko, si Julian. I hate her. I hate her face. I hate her. Gusto mo ba yung ginagawa mo, ha? Yung ganyan, yung nagtatapon ka ng mga bagay, tapos gusto mo masugatan ka? Ha? Ako, ayoko. Nakikita ko na nagkakaganyan ka. Yan, ubo ka ng ubo, umiiyak ka. Hindi ako papayag na ginaganyan-ganyan ka. Kasalanan niya ka. Lahat na lang eh. Akong bahala sa'yo. Kita mo ako. Mahal kita. Akong gaganti para sa'yo. Akong bahala sa'yo. Susunod, mag-ingat ka sa pananalita mo. Halika na, Isabel.
Marga. Shh. Siguro ngayon, obvious na naman yung kung ano yung tingin ko sa'yo, di ba? Basura ka. Isa kang kapirasong basura na kahit anong gawin ko, pilit pa rin bumabalik. Alam ko naman na malaki ang galit mo sa akin eh. Oo talaga, buti alam mo. And to be honest, I have every right to be mad at you. Kaya yan, yung paawa effect na face mo yan, huwag mong ginagamit sa akin yan. Hindi gagana. Kabisado na kita, Eliana. Yung mukha mo, yan lang yung maamo sa'yo eh. Pero yung personality mo, yung pagkatao mo, bulok. Isa kong dakilang mang-aagaw. Marga, ibabalik ko sa'yo pagiging serpentina girl. Bibitaw na ako sa pagiging endorser. O mabuti naman, may iniisip ang gawing tama. Pero kung iniisip mo mapapaamo mo ako sa gagawin mo, nagkakamali ka. Una sa lahat, dapat dati mo pa ginawa yun eh. Tsaka pangalawa, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sinungaling katulad mo. Tunayan mo muna. Gawin mo. Tsaka tayo mag-usap. Oo, Marga. Gagawin ko. Ito pa naman yan, kakasabi lang eh. Gawin mo! Huwag ka puro salita. Alam mo hindi. Sumama ka sa akin sa baba ngayon. Sabihin mo sa kanila yung plano mo. Tara. Ano ba? Tara na! Bababa lang, bagal-bagal ko. Di ba sinabi ko naman sa'yo huwag ka na sumama doon sa lalaking yun? Kung hindi ako sumama at nagtiwala kay Eman, eh di hindi ko malalaman. Nahangin lang pala ang iniiyakan ko sa puntod na yon. Basti, ilang taon ako nagmukhang tanga. Ha? May alam ka ba dito? Nasaan ang anak ko? At saka bakit ako niloko ni na mama? Wala akong alam. Ngayon ko lang nakitang walang laman yung puntod. Tanga si Eman. Basti, nandun ka nung libing. Bakit hindi mo alam? Maski nung lamay, nandun ka. Isabel, nagbabantay ako sa'yo noon. Pagkatapos sa lamay, hindi na ako nakalapit. At nung inilibing nila, marami akong ginagawa kaya hindi na ako nakapunta. Wala talaga akong alam, Isabel. Gusto ko na umuwi, Basti. Gusto ko makausap si Namuan si Papa. Dito, gusto ko maglagay ka ng table dito, tapos dyan siya mag-autograph. Oh. Lagyan mo ng logo yung background para pag nagpapapicture sila kay Eliana, nakikita. Ano yun, yung mga boot-boot na tinatawag? Yung... Ano? Yung mga sa party, ganon? Oo, yung sa farm. Ah! Natin natin. Photo booth. Yung mga ilan photo booth? Mga 10. Gusto ko yung marami ang boot na yan para hindi 10. nagkakagulo Ma. ng tao. May sasabihin lang po sana kami sa inyo. Bebe love, kung hindi naman importante yan, anak, baka naman pwedeng makahintay kasi busy kami ng tita Minerva mo. Kaya nga, ma, baka nga maka-apekto to dyan eh. O ano? Sabihin mo na. Ma'am Nora, Ma'am Minerva, gusto ko lang po sanang magpaalam. Ha? Magka-day off ka na naman? Kaka-day off mo lang. Hoy, Inday, ano ka ba? Once a week lang ang day off. Ay, hindi po. Gusto ko na po sana magbitiw sa pagiging serpentina girl. Ah, wala namang problema yun kasi ate, di ba, nandito naman si Marga. Pwede naman siya maging serpentina girl. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ano ka ba, Minerva? Sisigod na ka pa eh. Inaayos nga yung meet and greet na serpentina girl. Nalabas na sa print yan. Sa mga dyaryo, mukha ni Eliana yung nandun. Sino nga asahan ng mga taong pupunta doon? At saka, ang mga billboard. Ang laki na nagastos ko sa mga billboard. Hindi pwede, Eliana.
Pero Ma'am Nora, ayoko po sanang... Eliana, nakatira ka sa bahay ko, maganda ang damit mo, maganda ang tulugan mo, libre ang pagkain mo. Sa tingin mo, libre lahat yan, walang bayad. Hindi pribilehiyo yan. Trabaho. Hindi ka pwede mag-resign. Tapos. Alis. Alis na kayo. Busy kami. Nasaan sina mama at papa? Nandun po sa terrace. Isabel, ako nakakausap sa kanila. Masyado pang mainit ang ulo mo. Papa! Mama! Anong problema, anak? May nangyari ba? Kayo magsabi sa akin kung anong nangyari pa. Anong ginawa niyo sa anak ko? Ha? Bakit wala siya sa puntod niya? Basti, ano bang yan nangyayari dito sa asawa mo? Ma, ako nagtatanong sa inyo. Bakit hindi ako ang sagutin ninyo? Wala si Isabela sa kabaong niya. Ha? Ano nangyari? Saan niyo dinala si Isabela? Anong ibig mo sabihin? Wala sa kabaong ang apo ko. My God! Baka may nagnakaw sa bangkay ng apo ko! Eddie! Eddie! Paimbestigahan mo to. I-report mo sa pulis. Sige na! Mama, walang laman ang kabaong ni Isabela. Malinis siya. Walang marka na may laman. At nakita yun mismo ni Eman. At saka, isa pa, sinong nasa tamang pag-iisip ang magnanakaw ng bangkay ng isang bata? Ano mapapala niya doon? Sabihin niyo nga sa akin! Ewan ko. Bakit ako tinatanong mo? Eddie, ikaw nga kumausap sa anak mo? Baka naman. Baka kinuha ni Eman. Isabel. Ano? Bakit gagawin ni Eman yon, Mama? Bakit hindi? Kinuha ni Eman ang bangkay ng anak mo para guluhin ang isip mo. Hindi ba? Sinabi mo kanina lang, ang unang nakakita ay si Eman. Teka nga muna pala, bakit ba siya nandun? Anong ginagawa niya doon? Bakit niya pinakialaman ang musuleyo natin? Mama! Alam na ni Eman ang lahat tungkol sa anak namin. Kaya imposible. Hindi niya nanakawin ang bangkay ng sarili niyang anak, Mama. Kayo ang sumagot sa akin! Ano nangyari sa anak ko? Anak. Anak, wala talaga kaming alam. Wala. Anak mo ang batang iyon. Ako namin. Bakit naman namin itatago siya sa'yo? At ano naman ang magiging dahilan namin? Para sabihin sa'yo, patay na ang anak mo. Kung ipinagluksa mo yung anak nung mawala siya sa'yo. Kami rin, anak, nagluksa. Hindi lang ikaw. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nakita mo na ang ginagawa sa'yo ng Emma na yan. Pati kaming mga magulang mo. Pinag-iisipan mo ng masama nang dahil sa kanya. Isabel, hindi mo ba nakikita, anak? Gumaganti lang siya sa atin. Nakita mo naman siguro kinakalaban niya tayo. Gusto niyang pabagsakin ang negosyo natin. Hindi ba? At ngayon, pati tayo, pilit niya tayong pinagwawatak-watak. Bakit mo sinabi kay Isabel? Kasalanan na nga yung ginawa natin na pagbubukas ng nicho nila eh. Nilantad mo pa sa pamilya na kasalanan natin. Laking gulo yung pinapasok mo. Kailangan niya malaman yon, Tay. Ayoko maging isa na lang doon sa mga taong nagtatago ng katotohanan sa kanya. Gusto mo ba mapahamak, ha? Oo, may pera ka nga ngayon tulad nila. Pero hindi mo alam ang laro nila. Di wala kang proteksyon laban sa kanila. Hindi ako natatakot sa kanila. Sila ang dapat kabahan. Marami silang kailangan sagutin sa akin at kay Isabel.
Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umakit ka na, mag-beauty sleep ka na. Kasi ang hirap mong pagandahin. Buti sana kung katulad ka namin na natural ang beauty. Di ba? Para mamaya maganda ka. Sige na. Na ano ba? Bakit ka naman pumayag? Alam mo, chance ko na yan para maging Serpentina girl ulit eh. Anong gagawin ko, Bebe Love? Inaayos ko yung fro mo. Hindi pwede. Si Eliana kailangan ko. Alam mo, baka naman hindi mo lang sinasabi. Mas gusto mo na rin siya kaysa sa akin. Pareho na kayo ni Daddy. Sige, magsama-sama kayo. Kampihan niyo siya. Ay, nako. Huwag mong sabihin na pati ako pinagdududahan mo dyan sa lagay na yan, ha? Sa tingin mo, gusto ko yung babaeng yun. Hindi ko na makadugo yun, eh. Siyempre, ikaw yung gusto ko, pero wala akong magagawa, anak. Yung tatay mo lang naman ang aliw na aliw dyan, eh. Iniisip ko lang kasi yung negosyo. Kaya, Marga, pwede ba, ha? Maraming aasikasuhin ang mami, ha? Ha? Huwag makulit, ha? I love you. Sige. Alis muna ako. Ang dami kong tatawagan. Doon na ako sa opisina ko. Hindi niyo ako kulitin. Marga, huwag kang mag-alala. Anong sinabi ng tita mo sa'yo? Di ba igaganti kita? Basta yung plano ko, magawa ko. Sigurado hindi na pwede maging Serpentina girl yung Eliana na yan. Eh, ano nga ba kasi ang plano mo? Basta akong bahala. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Kausapin ko kuya ulit si Ma'am Nora. Naku, baka magtaray lang yun sa'yo. Alam mo naman yun, kung anong sinabi niya, yun ang batas. Ayoko na kasi maging Serpentina girl eh. Nakakahiya na kala lolo. Eh, sa hindi ka nga pinayagan ni Ma'am Nora. Hindi mo naman kasalanan yun. Eh kung kay Mang Eman kaya ako magpaalak, baka yun pumayag. Subukan mo. Di hamak mas mabait naman yun kay Ma'am Nora. Tama kay Mang Eman nga. Sana naman pumayag si Mang Eman. Kapag nangyari yun, siguro naman mababawasan na yung galit sa akin ni Marga. Tsaka di niya siguro pag-iinitan ni Ma'am Minerva, no? Kaibigan, kumusta na? Kailangan ko kasi yung tulong mo eh. Ikaw lang kasi yung makakatulong sa akin para matalo namin si Eliana. Ka. Ka, sama ka muna sa akin. Kaya mo naman yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Kaibigan naman tayo eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, alam ko naman yun eh, na dahil sa'yo kaya lagi akong siniswerte. At saka, ikaw talaga yung paraan para matalo namin si Eliana. Oh, bakit nagtatago ka? Ito talaga. Ginabi na po kayo, Mang Eman.
Kumain na po ba kayo? Sige, okay lang ako. Mang Eman, ano po nangyari sa mukha mo? Ito? Wala to. Huwag mo intindihin to. Ay, kukuha lang po akong yelo, Hindi na. Kaya mo. Okay lang ako. Eh, baka po kasi lalong mamaga, eh. Hindi yan. Layo sa bituka yan, eh. Swerte sana ang mga magulang mo sa'yo. Napakabait mo na. Mahalagain ka pa. Kaso wala po akong mga magulang, eh. Ba't kaya ganon? May mga magulang nawawala ng anak. May mga anak nawawala ng magulang. Siguro kung nandito yung isa kong anak, yung nawawala, siguro mga kasing edad mo na siya. Mang Eman, may iba pa po kayong anak bukod kay Marga? Mahirap ipaliwanag. Ikaw ba, yung mga magulang mo, hindi mo talaga nakita? Hindi mo sila nakasama? Alam mo ba kung nasaan sila? Wala po akong ideya, eh. Sabi po kasi sa akin ni Lolo. Meron kang lolo? Opo, Mang Eman. Pasensya na po kung di ko agad nasabi sa inyo, Pero, yun po yung sana yung gusto kong sabihin sa inyo, eh. Kasi po... Aliana? Oh! Dito ka na pala. Kumain ka na ba? Gusto mo ng food? Paghanda kita? Saan ka ba kasi galing? Nawala ka sa opening kanina. Ano yan? Ano nangyari? Napaaway ka ba? Ito hindi. May konting aksidente lang sa snake farm. Pero wala to. Maintindihan to. Halika na, gagamatin kita. Akit na tayo. Sige. Bakit? Hindi naman. Halika na. Oh, ano nang ginagawa ni Isabel? Nakatulog sa kakaiyak, Papa. Kawawa naman ang anak ko. Siguro panahon na para sabihin natin sa kanya ang totoo. Para ano? Para lalong magalit siya sa atin. Hindi niya tayo mapapatawad, Eddie, kapag sinabi natin sa kanyang totoo. Baka layasan pa niya tayo. Ang kinakatakot ko lang, baka hiwalay na ako ni Isabel pag nalaman niya may kinalaman ako dito. Kita mo na? Yung ba? Yung ba ang gusto mo mangyari? Ang magkawatak-watak ang pamilya natin? Aurora, nabuko na tayo. Hanggang kailan tatagal ito? Hanggat kaya natin. Ang isipin mo ngayon, kung paano mo tuturuan ng leksyon yung Emma na yan. Nang dahil sa kanya, kaya nagdududa sa atin ngayon si Isabel. Sindakin mo siya. Puntahan mo. Takutin mo. At habang ginagawa mo yan, bawiin mo na rin sa kanya si Eliana. Pagpipilitan mo na naman yung pagre-resign mo. Kinupkup ka namin dito, pinatira ka dito ng asawa ko, tapos yan ang igaganti mo. Lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Parang awabi na pa akong buhay si Isabela. Sabihin niyo sa akin. Dalhin niyo ako sa anak ko. Alam mo na kung anong gagawin mo? Sabihin na lang natin na merong isang baliw na fan si Eliana. Ano? Mabuti na nga lang siguro kung namatay na lang talaga yung anak ni Isabel. Ang lakas-lakas talaga nito si Eliana sa tao. Ayos na ayos sa negosyo.